Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong parang hinanakit, no, ni Senator Robin Padilla. Dahil mga kababayan, parang hindi po daw napapansin ata yung mga bills o yung mga batas na dapat na unahin kesa po dyan po sa impeachment na yan mga kababayan ni VP Sara Duterte. No, dahil yung po atang bill na kanyang ipinapasa, no, hindi po ata napapansin at hindi makapasa-pasa. Ewan ko lang kung bakit ganun mga kababayan. No, dahil ang kanyang Mary Jane bill mga kababayan o yung cannabis bill, yung medical cannabis bill mga kababayan, ay tila hindi po ata makapasa sa Senado, no? Medyo naghihimutok ata itong si Senator Robin Padilla kahapon. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, okay? So, wala naman pong masama, no, sa pagpapaligal niyan. Basta sigurado, no, na ang magbibili niyan o ang makikinabang dyan, yung mga tao talaga na makikinabang. Masama kasi, no, yung medical cannabis bill na yan, baka mamaya magamit pa, no, sa masama, mga kababayan. No? Baka iba pa nga mangyari dyan sa medical cannabis bill na yan at baka maabuso pa. Maging dahilan pa yan mga kababayan. Okay, so alamin natin yan mga kababayan, no? Shoutouts muna tayo sa mga followers natin at subscribers dyan. Okay. So huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Maraming mahalagang panukala ang hindi nabibigyan ng pansin. Mga panukalang batas na hindi tungkol sa kapangyarihan. Okay, so tanong natin. Yung bang impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi po mahalaga, Senator Robin? Hindi po ba mahalaga na masagot yung mga katanungan ng ating mga kababayan? Diba? O, gamitin na natin yung salita, yung sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na dahil hindi naman na basta-basta, no, yung sinasabing pondo. Dahil milyon-milyon po yan, no? Daang milyon mga babayan yung sinasabi na merong inconsistency, no? Diyan po sa confidential funds ng OBP at ng DepEd sa panahon po ni VP Sara Duterte. Di ba mga babayan? Hindi ba importante yon na masagot? What if no, kung ang iniimbestigahan na i-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ganyan pa rin kaya ang iyong stand, Senator Robin? Baka baliktad na. Diba? Baka iba na. Baka sabihin nyo, mas unahin natin yung impeachment kaysa dito sa mga batas na to. Oh. Diba? Oh, pakinggan pa natin to mga babayan. Kundi tungkol sa buhay. Sa sakit, sa gutom, sa karapatan ng manggagawa. Tulad na lamang po ng medical cannabis bill. Hindi po ito usaping droga. Ito'y usaping dignidad. Yan hindi po usaping droga yan mga babayan. Sabi niya, usaping dignidad daw yan. Grabe yung mga hugot no? Yung mga lalim na mga salita mga babayan, ang titindi. Diba? Ang lalalim di ba? Baka malunod tayo sa lalim niyan. Mga mahal kong kasama sa Senado, unang-una na po ang aking BFF. I love you pare. Alam kong may kinakaharap tayong seryosong krisis pampolitika. Pero hindi po dahilan yon para kalimutan ang tunay na trabaho natin. Ang maglingkod sa bayan. Hindi nyo ba trabaho yung paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte? Diba? Sinasabi nga, no, ayon daw sa konstitusyon, kapag merong ganyang impeachment complaint, dapat mas ina-actionan yan. Diba? Hindi ba trabaho nyo rin yun, Senator Robin?
At yan ay tungkulin din ninyo sa sambayan ng Pilipino na gawin yan. Oh. Mahilig sila sa ganyan, mga babayan. Yung mga iba yung sinasabi nila, no, doon sa ginagawa nila. Laging contrary. On the contrary, on the contrary, grabe. Pakiusap ko po, huwag nating hayaang matabunan ng ingay ng politika ang sigaw ng ordinaryong Pilipino. Ito po ang panawagan ko bilang inyong kasama. Tulungan natin ang mga panukalang tunay na may silbi. Mga mahal kong kasama, ang impeachment na ito ay napakarami ding chismis. Napakaraming iskandalo ng tungkol sa bayaran, sa alok, ng kung ano-ano. Sino ba nagpapakalat ng mga bayaran na yan? Diba kayo lang naman? Kayo lang naman mga supporters na DDS? Kasi sinabi ninyo, may binayaran, merong ganyan, no, may binigyan. Ay, wala naman nang gagaling sa mga kabilang parlor dito sa sa administrasyon na ganyan. Sa kabilang parlor lang galing yung mga chismis na yan. Huwag nyo ibalik. Diba? Huwag nyo ibalik. Ay, mga kababayan, pakisubscribe po itong channel na to, Mobs Reaction TV. Channel ko pa rin po yan, mga kababayan. Diyan tayo nag-upload ng mga latest news update natin. In-remote bigla, no? Ay, sa akin po, yung channel na yan, Mobs Reaction TV. Nandiyan po sa ibaba yung link, paki-click na lang po at paki-subscribe na rin po at supportahan na rin po yung aking channel na yan, mga babayan. Nag-upload tayo dyan ng mga latest news update, no? Matagal na po yung channel na yan, di lang gano'n napapansin. Ay, okay, salamat po. Thank you. Before Senator Ontiveros, Chair would like Panoorin to natin first to, mga acknowledge babayan. Senator Padilla. What is the pleasure of Senator Judge Padilla? Maraming salamat po, Tagapangulong Pinunong Hukom. Wow, lalim Grabe. Mahal kong hukom. Alam ko po na Yung mga tao natawa rin sa mga sinabi niya. No? Engkoy talaga at napakamabigat ang hangin dito sa ating bulwagan. Napakabigat ng hangin. Grabe Grabe sa lalim. Napakabigat ng hangin Talagang Tagalog na Tagalog no? Kulang na lang sabihin, napakainit po dito sa Senado. Tumataas yung tension sa Senado, no? May mga na-high blood na sa Senado. Punong-puno ng tensyon. Yan, sinasabi ko. Palaisipan. Pero habang abala po tayo sa politika, maraming mahalagang panukala ang hindi nabibigyan ng pansin. Sino ba namumulitika, Senator Robin? Diba? Wala naman namumulitika sa administrasyon. Yung mga nasa kabilang parlor lang ang namumulitika. Mga panukalang batas na hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa buhay. Sa sakit, sa gutom, sa karapatan ng manggagawa. Papansin niyo yung mga speech nila talagang no? Akala mo pang talagang pang mahihirap mga babae. Tulad na lamang po ng medical cannabis bill. Sabay ganun, medical cannabis bill, no? Sa mga hindi nakakalam, yung cannabis po, yan yung Mary Jane, no? Yan yung Mary Jane, mga babayan. Di ba? Bakit kaya yun ang ipinupush ni Senator Robin Padilla? No? Nakakapagtaka. Nakakapagtaka. Hindi po ito usaping droga. Ito'y usaping dignidad. Wow, dignidad. Araw-araw may mga batang may epilepsy, may mga cancer patients, may mga nanay at tatay na umiiyak sa sakit, humihingi ng legal na lunas. Nandito na po ang solusyon
Pero pinapatagal pa natin. Grabe talagang yun yung sinasabi niyang solusyon sa ganon, mga babayan. No? Yung pagpapasa ng bill ng Mary Jane o ng cannabis, no, na gawing medikal, mga babayan, ay ang sinasabi ni Senator Robin Padilla na solusyon sa mga ganong sakit. Hindi ko pinagtatawanan, mga babayan, yung may mga sakit na yan. No, medyo may concern lang ako, no, na sa dinami-dami ng batas na pwede mong gawin o bill na pwede mong ipasa, bakit yan pa? Bakit para gawing legal yan? Diba? Imbis na ibang medical ang ipasa mo, ang gawin mo, gawa mo ng bill. Diba? Kunyari, may sakit na cancer. Diba? Dapat ito lang yung babayaran o dapat may free na ganito. No, free na yung chemo niyan. Diba? No mga may cancer na walang-wala talaga sa buhay. Dapat ganun yung pinapasa mong bill. Libre na yung gamot na mga ganito. Pero yung medical cannabis ang ipasa mong bill, bakit? Nakakatakot yan. Diba? Unang-una, bakit nakakatakot yan, mga babayan? Dadami ang supplier. No? Dadami. Diba? At baka ma-out of control na. Hindi na makontrol. No? Imbis na legal na gamitin para sa medical, baka saan mapunta yan? Yung sinasabi natin dyan, mga babayan. Diba? Sana pinag-isipang maigi yan kung ipapasa talaga yung bill na yan. O kaya siguro hindi maipasa-pasa yung bill na yan. Dahil ganyan. Diba? Baka hindi na-explain maigi. Dahil sa dinami-dami ng bill na maipapasa, no, yung pang bill na yan ang ipapasa, yung medical cannabis na yan ang ipapasa, at kay Senator Robin Padilla pa talaga nang galing. Talaga? Gaano ba katagal natin hahayaang magdusa ang kapwa natin? Isa pa po, ang mga panukala ukol sa pagtataas ng minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Hindi po nagpapahinga ang presyo ng bilihin. Ang pamasahe, pagkain, renta, lahat po ay tumataas. Bakit hindi yun ang ginawa mo ng bill? Alam mo pala. No, alam mo pala na may ganong problema. Bakit hindi yun ang ginanapan mo ng solusyon? Hindi yun ang ginawan mo ng batas, Senator Robin? Di ba? Batas sa pamasahe, sa sahod ng tao, na mahihirap. Di ba? Bakit hindi yun ang ginawa mo ng bill? Bakit ito pa? Di ba? Pero ang sahod, naiiwan. Kailangan po nating ipaglaban ang manggagawang Pilipino. Ibigay na natin ang nararapat para sa kanila. Alam niyo, hindi ko maintindihan. Ano ba nangyari dito kay Senator Robin Padilla? No? Ang dami niya sinasabi na ganyan. Problema ng bayan. Problema ng sambayan ng Pilipino. Diba? Ang daming problema. Problema pati sa bayarin. No? Pati yung upa sa bahay. Alam pala niya na may mga ganong problema, bakit hindi yun yung gawan niya ng paraan? Hindi yun yung gawan niya ng solusyon. Hindi yun yung gawan niya ng bill. Hindi yun yung gawan niya ng batas. Diba? Alam pala niya Bakit kung ano-anong batas pa yung ginawa niya? Ano nangyari dito kay Senator Robin? Grabe Isa pa po, ang revised Cooperative Code Bill na nakapasa na sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan at pinagdidiskusyonan pa rin sa komite sa Senado. Ito po para sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante. Pinal na sana, isang boto na lang, pero naisang tabi pa. Yan yung sinasabi ko. Isang boto na lang, naisang tabi pa, mga kababayan. Masama ata loob ni Senator Robin. Sila po ang bumubuhay sa probinsya. Sila rin ang tunay na haligi ng lokal na ekonomiya. Bakit natin sila pinaghihintay? Mga mahal kong kasama sa Senado, unang-una na po ang aking BFF. I love you, pare.
Alam kong may kinakaharap tayong seryosong krisis pampolitika. Pero hindi po dahilan yon para kalimutan ang tunay na trabaho natin, ang maglingkod sa bayan. Senator Robin, yung paglilitis po ay ng impeachment ay considered as paglilingkod sa taong bayan yan. No, dahil may ano po kayo kumbaga meron kayong kailangang gawin dyan, no, para malaman ng taong bayan kung saan ba talaga ginastos yung confidential funds ni VP Sara Duterte. Diba? Obligasyon yung gawin yan. Diba? Bakit pilit ninyong pinipigilan? Bakit pilit ninyong hinaharang at ayaw matuloy? Anong meron? Diba? Hustisya pwedeng isabay sa serbisyo. Hindi kailangang mamili. Pakiusap ko po, huwag nating hayaang matabunan ng ingay ng politika ang sigaw ng ordinaryong Pilipino. Habang pinagdidibatihan natin ang impeachment, may mga kababayan tayong inihintay ang gamot, dagdag sahod, at ng pag-asa. Anong gamot? Anong gamot? Yung medical cannabis na naman. Yun na naman. Ewan ko, di ko maintindihan dito kay Senator Robin bakit sinandami-dami talagang batas yung pa ang gusto niya ipasa. Araw ng delay, may nawawalan ng lakas ng loob. Bawat hindi pagtutok, may Pilipinong nawawala ang tiwala. Ilan lamang ito... Ngayon, nawala ang tiwala ng Pilipino sa Senado. Exactly. Diba? Tama yung sinabi niya. No, sa bawat pagdatagal, no, yung pagde-delay na ganyan ng impeachment, nawawala tiwala ng Pilipino sa Senado. Sa mga panukalang batas na naantala dahil sa usapin ng impeachment. Yan, sinisi niya pa yung impeachment. Diba? Ito po ang panawagan ko bilang inyong kasama. Tulungan natin ang mga panukalang tunay na may silbi. Panahon na po para pakinggan ang bayan. Parang walang silbi. Naniniwala po ako na ang pag-usad ng impeachment ay hindi makabubuti sa ating bayan. Hindi raw makabubuti. So paano na? No, paano na yung confidential funds na kino-question doon sa impeachment? No, yung confidential funds ni VP Sara, ganun-ganun, parang sinasabi niya, hayaan na natin yan, wag na. Ewan ka ba? Ang ganitong hakbang ay hindi lamang nagbubunsod ng lalong pagkakahati-hati ng ating sambayanan, kung hindi isa ring sagabal sa patuloy na pagganap ng ating mga tungkulin legislatura, lalo na po sa Senado. Sa halip na ituon natin ang ating oras, talino at lakas sa mga panukalang batas at programang makatutulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at kapakanan ng mamamayan, tayo'y nalilihis sa usaping hindi agarang dapat aksyonan. So, sinasabi niya dito mga kababayan, wag daw kagad aksyonan yung impeachment na yan. Siya mismo. No? Siya mismo. Di ba lumalabag sa Constitution? Ano ba sabi ng Constitution? No, pag may impeachment na ganyan, dapat aksyonan kaagad yan. No, so yung sinasabi ba dito ni Senator Robin, wag agad asikasuhin, wag agad aksyonan yung impeachment na yan? Siya mismo lumalabag sa sa saligang batas. Di ba? Papabalita pa nga na bumagsak po ang ating net foreign direct investment inflows ng bansa mula Marso ngayong taon dahil sa political instability. Pati na rin po ang ating turismo sa bansa. Sana may ginawa ka tungkol dyan. Mula Enero hanggang Abril itong taon, ang dami ng dumarating na turista sa bansa ay bumaba ng 0.82% kumpara noong nakaraang taon. Diba, ang dami niya sinasabi mga babayan, no? Imbis na nagpunta siya doon sa The Hague, no? Na kung ano-anong ginawa niya sa The Hague, dapat yan na lang inasikaso niya. Diba? Dapat yan na lang yung inasikaso niya.
Lahat po ito, political instability. Mga mahal kong kasama, ang impeachment na ito ay napakarami ding chismis, napakaraming iskandalo ng tungkol sa bayaran, sa alok, ng kung ano-ano. Dahil po dito, muli po, inihikayat ko ang aking mga kapwa lingkod bayan na bigyang prioridad ang pagkakaisa, katatagan ng ating institusyon, at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Grabe, di ba? Narinig niyo yung mga babayan? Parang sinasabi ni Senator Robin Padilla dito na walang kwenta yung impeachment na yan. Hindi nyo dapat ituloy. Parang ganun. Ano masasabi nyo dyan mga babayan? Pa-comment na lang po sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.